Posible kaya mag-offer ang Magnolia Hotshot sa Blackwater na kung saan makukuha ng Magnolia Hotshot si Cedric Barefield kapalit nina Chris Kun at Raffy Verano plus cash consideration. Pwedeng pumayag ang Blackwater dito dahil pa-expired na ang contract ni Cedric Barefield sa Blackwater. Kapag expiring na ang contract at free agent na si Cedric Barefield, nag-iiba talaga ang math trade. Kesa mawala ng libre, trade na lang. Yan ang golden rule ng PBA General Managers. Kung hindi na magre-renew si Cedric Barefield sa Blackwater, mas okay pa may makuha ka kesa wala. Pero kung ganito ang senaryo, ating i-breakdown ang trade proposal na ito. Magnolia gives, Chris Kun, Raffy Verano plus cash consideration. Blackwater gives, Cedric Barefield. Sa Magnolia side, gusto nila na mapunta sa kanila ito dahil instant scorer si Cedric Barefield at yun yung kulang nila. Pick and roll monster kasama si Ian Sangalang. Sa Blackwater side naman, pwede nila na pag-isipan ang trade proposal ng Magnolia. Kung malapit na mag-free agent si Cedric Barefield, ito ang magiging best offer nila. Si Chris Con na direct replacement, 6'4" na shooter, may depensa. Pang-start agad kapalit ni Cedric Barefield. At si Raffy Verano na need nila dahil kulang sa size ang Blackwater at may tira sa 3, perfect modern 4 kasama si Troy Mallilan. At may cash consideration pa nakasali sa trade package. Maaring magdalawang isip pa din ang Blackwater dito dahil si Cedric Barefield ay face of franchise nila, nakapalit ng dalawang role players lang. Masakit sa fans ng Blackwater yan, pero acceptable kung talagang aalis na si Cedric Barefield sa Blackwater. Kung sakaling matuloy ang trade na ito, malaki ang magiging epekto nito at game changer trade yan for both teams pag natuloy. Para sa Magnolia Hotshots kapag nakuha nila si Cedric Barefield, magiging instant contender sila. Makukuha nila ang missing piece na matagal na nilang hinahanap. Ang problema ng Magnolia ay scoring pag nakaupo sina Jerem Lastimosa at Mark Barroca, dahil si Paul Lee, hindi na ganon kaganda ang produksyon nito sa Magnolia. Si Cedric Barefield ay 20 points per game na microwave scorer. Kayang kumuha ng tira kahit broken play. Na pwedeng pick and roll with Ian Sangalang, magiging unstoppable ito. Imagine, Cedric Barefield at Ian Sangalang pick and roll. Doblehin mo si Cedric Barefield. Drop kay Jerem Lastimosa. Kapag may wanan ng bantay si Cedric Barefield, magti-tres or drive yan. Ang lalim at may scoring plus may depensa, maaring maging top 2 contender agad sila sa season 51. 27 years pa lang si Cedric Barefield. Fit sa window nila habang nasa prime pa si Ian Sangalang. Para sa Blackwater bossing kapag nakuha nila si Chris Kun at Raffy Verano ay rebuild mode, nawalan sila ng franchise player. Babagsak agad ang opensa nila at babagsak ang kanilang standings. Pero makukuha naman nila si Chris Kun na pang starter agad sa 2 guard, 3 and D fit agad sa sistema ng Blackwater. Si Raffy Verano, ang sagot sa size na stretch 4, at wala niyan sa Blackwater, at may kasama pang cash consideration na flexibility at panghabol sa ibang free agent o pangsahod ng magaling na import. Ang epekto sa buong PBA para sa Season 51 ay magpapalitan ng lakas ng koponan, kung dati SMB, Barangay Ginebra, at TNT, ngayon kasama na ang Magnolia sa masasabing malakas na koponan, at pag pumayag ang Blackwater dito, lahat ng expiring stars i-offer na rin. Abangan natin ang trade na ito kung matutuloy. Pero kailangan lang natin malaman kung totoo. Dahil usually nagkakaingay yan pag end ng conference o bago mag-Commissioner's Cup. Doon nagpapanik mga teams. Ang contract status ni Cedric Barefield, kapag lumabas na unrestricted free agent by next conference, 80% na magiging totoo yung usapan. Lahat ng trade dadaan pa kay Commissioner at 1 to 3 days pa bago i-announce pag na-approve. Antayin natin ulit ang updates tungkol sa trade proposal ng Magnolia para sa Blackwater kung ito ay matutuloy o hindi, pero sana tanggapin na lang ng Blackwater ito para hindi sila magsisi sa huli.